Hi mga katambay at welcome sa ating panibagong manga chapter review ng One Piece. Nako, exciting yung mga mangyayari dito sa chapter. Marami na namang na-reveal tungkol sa Blackbeard Pirates. Pero bago tayo mapunta sa chapter ay alam mo na, like and subscribe at pakihit ang bell para maging updated sa mga parating na video at pakilike na din para mas marami pang makapanood at makabisita sa ating channel. Okay, simulan na natin ang chapter. Let's go! Sa cover page nga ng chapter ay makikita natin dito ang Chocolate Town na nababalutan ng yelo. Si Cracker ay nagyelo din. Andito si Broly na umiiyak at mukhang si Pudding ay nakidnap. Alam naman natin na kung sino ang may gawa nito. Walang iba kundi si Kusan at ito din panigurado yung kumuha kay Pudding. Na posibleng utos ito ni Teach sa kanya na kuhanin si Pudding dahil malamang alam nito na nakakabasa ito ng mga road poneglyph. Andito sila Luffy, Chopper at Bonnie, nakakatapos lang kumain. Busog na busog nga ang mga ito at sarap na sarap sa mga pagkain na nilikha nga nung food machine ni Vegapunk. Iniisip pa nga ni Chopper na magagalit daw kaya si Sanji pag nalaman nito na mas masarap pa ata yung pagkain ng machine ni Vegapunk. Tuwang-tuwa naman itong si Vegapunk nang makita nito na ang lalaki ng tiyan nung tatlo. Si Jinbei naman ay kumain din pero tira-tira na lang nila Luffy. May likha din si Vegapunk na naglilinis ng mga kalat. Pagkatapos noon umalis na ito dahil may gagawin pa daw siya. Nagtaka naman yung tatlo kung saan pupunta si Vegapunk. May bigla na lang dumaan ng mga tao doon sa gilid nila at mga naka-uniform ito. Sinabi nga ni Bonnie na research lab daw yon. Panigurado daw na yung mga yon ay mga nagtatrabaho doon. At uniform daw nila yon, yung mga suot nila. Pagkatapos noon, nakita nila si Luffy na iba na din yung suot. Tinanong ni Bonnie kung saan galing yung uniform nito. Namangha nga si Luffy dahil ang sarap daw sa pakiramdam ng suot niya at ang gaan. Ang astig nga daw niya doon sa suot niya. Dito na tinuro ni Luffy kung saan niya nakuha yon. Tinuro niya yung isang pintuan na may nakasulat na passion. Pumasok naman dito si Bonnie. Di lang daw pala yung mga pagkain yung nililikha dito, pati na daw yung mga kasuotan. Namili na si Bonnie ng mga damit at nakita niya yung battle uniform. Pagkapindot niya dito ay lumabas na yung uniform na napili ni Bonnie. Napakagaan nga daw nung uniform na mukha nga daw siyang lulutang. Si Chopper at Jinbei naman ay nagpalit na din. Yung kay Jinbei ay Hawaiian shirt. Nagsabi si Bonnie na aalis na muna siya dahil hahanap nga daw siya ng armas para pangtapos kay Vegapunk. Pero may natanaw si Luffy na isang tao at nakita nito si Kuma. Di niya daw matukoy kung tatargetin daw sila nito. At ito nga si Kuma, pero naka-uniform siya na pang-pulis. Naramdaman ni Luffy na nakatingin si Kuma sa kanila at sinabi nito na umalis na sila. Pagkatapos noon, bigla na lang sumugod itong pulis na Kuma at aatakihin nga sila ng laser beam. Sinabi nga nito na pagkatapos kumain at uminom nga daw ng mga ito ay magnanakaw pa ng mga damit. Pero ang sabi nga ni Luffy ay akala daw ba niya walang bayad yung mga yon. Bigla na nga lang daw lumitaw yon sa kanila. Pero kahit anong sabihin ni Luffy ay inatake pa din sila nung pulis na Kuma. Tatapusin nga daw sila nung Kuma para lang doon sa ginawa nila. Napakasama naman daw na parusa para doon. Pero kung hindi daw nila papalagan yon ay tatapusin daw sila nito. Sabi pa ni Luffy kay Jinbei. Nagsalita naman yung pulis na Kuma na isa daw yung paglabag sa imahe nila. Yun nga yung ginawa nila Luffy. Kaso nga papalagan na siya ni Luffy at aatakihin na pero pinigil siya ni Bonnie. Muntik pa silang tamaan ng laser beam. Bakit daw ginawa ni Bonnie yon? Laser beam daw yung tatama sa kanila. Nababaliw na daw ba si Bonnie? Pag di daw sila lumaban, tapos sila. Pero pinigil siya ni Bonnie at sinabi nito na si Kuma daw yung tatay niya. At ito na lang daw yung natitira sa pamilya niya. Nagulat ngayon yung tatlo na ang tinutukoy pala ni Bonnie na tatay niya na naging cyborg ay si Kuma. At pinakiusapan niya yung tatlo na wag nga daw nila sasaktan si Kuma. At makikita natin dito si Kuma nung maayos pa siya at ang batang si Bonnie. Dito na siguro mabubuo yung band ni Bonnie at ng Straw Hat. Bakit?
kasi malaki ang utang na loob ng Straw Hat kay Kuma dahil ito yung nagligtas sa kanila sa Sabaw D. At binantayan pa nito yung Sunny kaya panigurado na tutulungan ni Luffy si Bonnie para nga masuklian nito yung ginawa ni Kuma para sa kanila. Okay, sa ibang dako naman tayo. Andito ang Blackbeard Pirates na inaatake nga nito si Lalo. Nagawa pa ngang mabutasan nila Teach ang Polar Tang nilo. Isang tama pa daw sa Polar Tang ay dudurugin nga daw sila ng water pressure. Ang sabi ng kasama nilo, sinabi nilo na lulutang na daw sila at may isla daw na malapit doon. Maya-maya, bigla na lang naging babae yung ibang miyembro ng Heart Pirates. Kasama na dito si Lo. Maging si Beppo ay naging babae na din. Nasabi dito na pag nahawakan mo yung isang tao na naging babae, ay magiging babae na din yung humawak na parang virus. Pero sinabi nga dito ni Lo na may natutunan nga daw siya doon sa laban nila kay Kaido at Big Mom. Na kayang sirain ng haki yung kapangyarihan ng Devil Fruit User. Ginawa nga ito ni Lo na napigilan niya yung disease na tinatawag ng isa sa mga miyembro ng Blackbeard Pirates. Nagulat nga ito doon sa ginawa ni Lo. Deserve daw nito na magka-bounty na 3 billion berries. Sinabi pa nito na pag nagawa nga daw na sirain yung disease na ginawa nito ay kaya din nitong gumawa ng antibody laban doon sa disease. At ang gumawa pala nito ay si Doc Q na may sick fruit. Kasama niya dito si Van Ogre na may warp fruit. At si Jesus Burgess na may Riki fruit o power fruit. Na andun na pala sa dadaungan na isla ni Lalo dahil tineleport na siya agad ni Van Ogre. Buhat-buhat nga ni Burgess ang isang bundok at ibabato nga nito kay Lalo. Nakita nga ito ni Lo na ang tindi na daw pala ng Blackbeard Pirates dahil puro Devil Fruit User ang mga ito. Binato na ni Burgess yung bundok kay Lalo kaso napigilan agad ito ni Lo gamit yung room niya. Pagkatapos nun, dumating sakay-sakay ni Doc Q at ni Stronger yung kabayo ni Doc Q, si Blackbeard. Devil Fruit User nga din pala si Stronger, may pakpak siya. Bakit daw andito si Blackbeard? Sabi pa ni Lo. Pero sabi ni Teach ay nag-iisip nga daw siya kung sino yung makakasalubong niya sa kanilang tatlo. Si Kid ba, si Luffy o siya? At tinanong nito si Lo kung hawak daw ba ni Kaido yung tinutukoy niya. At sinabi nito na ilan daw ba yung hawak ni Lo dahil kukunin nga daw niya lahat ng road poneglyph nito. Pero sagot ni Lo ay siya din daw. Kaya kung sino man daw yung mananalo sa kanila ay sa kanya mapupunta lahat. End of the chapter. Okay, isa na namang napakagandang chapter ang nasaksihan natin. Nakita na din natin sa wakas ang mga kapangyarihan ng OG member ng Blackbeard Pirates. Talagang lahat sila ay mga Devil Fruit User na. Pero dito ako nagalingan kay Van Ogre. Kasi talagang alam niya kung saan pupunta si Lalo. At sakto na dun niya tineleport si Burgess. Talagang malalakas din yung bataan ni Teach. Siguro ay abangan na lang natin kung ano pa ang mga mangyayari sa parating na chapter dahil delikado si Lalo sa sitwasyon nila. At ano ang palagay nyo sa chapter na ito mga katambay? Comment lang kayo sa baba at babasahin ko yan. Okay, salamat sa pagnood at see you sa next video. Over and out.